Like this. Wala. You remember that one? I go to the bus and then I come home again. Okay? Okay. We're on the bus. Then, boom! Nag-aantay kami ng oras papunta sa dance lesson niya. So, while waiting ng oras, ay nagbabasa muna kami ng books. And then, while I'm reading the book, ayusan naman daw niya yung aking hair. Okay? The footprints. Billy was trying to stay awake because if he stayed awake, then maybe all the creatures of the dark wouldn't come. At ayun na nga, medyo matagal-tagal pa nga ang oras na dapat naming ipag-antay bago kami pumunta sa kanyang dance lesson. Kaya naman, nag-uubos kami ng oras sa pagbabasa ng libro. At dahil ng oras na yan ay tinatamad nga siyang magbasa, ay ako ang inutusan niyang magbasa para sa kanya. At haba naman daw akong nagbabasa, ay gusto niya ngang suklay-suklayin yung aking buhok. Palagi nga talaga niyang ginagawa sa akin yan. Minsan kung ano-anong mga ginagawa. Minsan pinagtatawanan niya ako kasi yung buhok ko daw ay hindi ko daw sinusuklay. At ngayon nga ay naisipan niya na suklayin daw niya. Kaya naman ay pinagbigyan ko na. Pero kung mapapansin ninyo ay habang ako'y nagbabasa dyan ay sige din naman ang kayod niya dyan sa buhok ko. Kahit sige talaga ang laglagan ng buhok ko kakayod niya eh. At habang sinusuklay nga niya yung buhok ko at ako naman ay nagbabasa ng libro, aba ay hindi pa yan makontento na nakikinig lang. Talagang sumisili pa yan sa binabasa ko at talagang nakikimarites pa siya. Minsan pa nga ay mapapansin ninyo ay talagang pangiti-ngiti pa nga yan dahil sa binabasa ko. Ang hilig nga din talaga ng batang yan na magbasa ng mga storybooks or ng kahit na anong mga libro. Mahilig talaga siya ng magbasa. Kaya naman, matalino talaga siyang bata. Balibasa kasi ay hindi rin naman kasi siya talaga sinasanay ng kanyang mga magulang sa mga gadgets. Sa totoo lang, bawal din nga talagang manood ng TV yan. May oras lang siyang manood ng TV every Sunday. Pero 30 minutes lang yun. Maganda nga din talaga na ang bata ay nadidisiplina ng magulang sa mga ganyang klase ng bagay. Habang bata pa ay nakukontrol sila ng kanilang mga magulang. Dahil nga minsan ang mga bata kapag nasanay, talaga naman kahit ang mga magulang ay hindi na nga din pinakikinggan. Kaya naman wala din akong kahirap-hirap na alagaan itong batang ito. Pag kami nandito lang sa bahay at wala kaming ginagawa, ay talagang libro lang din ang talagang libangan namin. Minsan magkikwentuhan kami at ang nakakatuwa pa sa kanya ay kada ako gagawa ng video ay talaga namang game na game pa siya. At minsan nga ay siya pa ang nagtuturo sa akin kung paano daw namin gagawin yung video. Nung una ay mahiyain siya, pero ngayon, nako, mas marunong pa talaga siya sa akin. Akala mo naman talaga ay napakagaling. Medyo matagal-tagal nga din na oras ang ginugol namin sa pagbabasa. Halos ilang libro nga din ang natapos ko, na halos ngalay na nga ang bunganga ko kakasalita. Pati naman ang mata ko ay antok na nga rin sa binabasa ko. Medyo alanganin kasi yung oras ng kanyang dance lesson, kaya naman medyo mahaba yung aming bakanting oras. At sa wakas nga, pagkatapos mangalay ng bunganga ko kakabasa ng libro, ay oras na nga para pumunta kami sa kanyang dance lesson. Hindi rin naman kalayuan dito sa bahay namin, kaya maglalakad nga lang din kami papunta doon. After 10 minutes na lakad ay nakarating na nga din kami sa lugar at pagdating nga namin doon ay nag-uumpisa na nga ang kanyang mga kasamahan. Medyo na late nga kami ng mga 2 minutes. Ay paano ba namang hindi kami malilate? Ay pagdating namin doon sa building ay napakaraming pasikot-sikot ng daanan. Kaya naman nagkandaligaw-ligaw kami. At pagkadating nga namin doon ay pinapasok ko na nga siya agad dito sa dance room. At ang nakakatuwa sa alaga ko ay pagdating niya doon ay talaga namang game na game agad eh. At tuwang-tuwa nga din talaga ako dito sa batang ito dahil alam niyang nakasilip ako sa bintana. Aba ay patingin-tingin pa siya sa akin at talagang nangiti-ngiti pa. Nang malapit nang matapos ang kanilang oras, final performance on that day ay umuwi na nga rin kami dito sa bahay. At dahil nilalakad nga lang ito mula sa bahay ay pinagdala ko na nga siya ng scooter. Sa sobrang lapit nga lang nito ay tanaw nga din yung building na aming tinitirahan. Kaya halos ilang minuto lang din ay nakarating na rin kami sa bahay at dito na natatapos yung aming maghapon.